May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Kahapon po ay narinig na rin natin sa wakas ang pinakahihintay nating ulat ukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation, better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech kahapon ng chairperson. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na pong nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador noong panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report
has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that say so, Mr. President, because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kung minsan nga, Ginoong Pangulo ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader, Mr. Clean, Mr. Righteous, Holy Willie, Grab Buster. Ngunit imbis na gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya ng isang imposibleng kondisyon, ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Let's correct this false narrative, Mr. President. Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. So let this be a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang din at itulak ang parehong naratibo laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall
at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways, ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bunuan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pamismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi na kanilang kakasuhan si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ang umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin
ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, gano'n siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin ba ang mas importante? Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay, pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalay ng konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito? Gagamitin pa natin yun samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit sa pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate, sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker.
Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yun. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Caroline Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo, wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa, wala po sa preliminary investigation, nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com.ph dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privilege speech of Senator Marcoleta to the Committee on Rules. Any objection? Hearing none, motion is approved. Yes, Mr. President, next to avail of the privilege hour is Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized. Senator Risa Ontiveros recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues,
I rise on a matter of urgent national concern, one that cuts across every Filipino household: the price of rice, the survival of farmers, and the integrity of our institutions. From January to April this year, our country imported around 1.62 million metric tons of rice. Wala pong masama sa importation per se. After a temporary ban, a rebound is expected. But what demands our attention at dapat nating tutukan is the sudden and aggressive surge in rice importation by Planters Products Incorporated, or PPI. In less than a year, PPI imported over 86,000 metric tons of rice. 73% of that volume came in during the month of January this year. PPI brought in 63,000 metric tons, catapulting it into the ranks of the country's top rice importers. Ang tanong, paano nangyari ito? Because when we look closer, the numbers do not add up. Based on audited annual financial statements for fiscal year 2023 to 2024 submitted to the SEC in August 2025, PPI had equity of about only 536 million pesos and even reported a net loss. Yet we are told that it mobilized 2 billion pesos to finance these imports. Saan ang galing ang perang ito? Did PPI access loans from government financial institutions? Did it receive preferential treatment because of its links? Or worse, are we looking at BHES loans in contemporary form? Let us remember that PPI's status as a corporation remains questionable to this day. Historically, it was rescued from bankruptcy during the first Marcos administration through a fertilizer levy imposed on Filipino farmers, 10 pesos per bag of fertilizer sold. In March 2008, the Supreme Court in the case Planters Products Incorporated versus Fertifil Corporation, GR 166006, stated that PPI Incorporated is a private corporation and declared the letter of instruction LOI 1465 dated June 3, 1985 that imposed the levy unconstitutional, as it stood to benefit a private entity. The levies are public funds and therefore should be used for a public purpose. However, at ito ang pinagtatakhan ko at ng marami sa ating mga kababayang magsasaka, Mr. President. The majority of PPI's shares, 79.24% of them, are held by Planters Products Foundation Incorporated, chaired by no less than the Secretary of the Department of Agriculture, and includes government officials in its Board of Trustees, according to LOI 1428, dated September 22, 1984. In its website, the DA describes PPI as a sequestered company under the administration of the department. Sequestered because suspected of ill-gotten wealth and crony capitalism. So, ano ba talaga ang PPI, Mr. President? Private ba o government-owned and controlled corporation? If it is private, why does it appear to enjoy preferential treatment in getting the necessary phytosanitary permits from the Bureau of Plant Industry? If it is a GOCC, is it using money from the budget, borrowing from GFIs, or getting its imports using trade or supplier credit? Meron garansya ba ang gobyerno kung hindi makabayad ang PPI? Have we learned nothing from the past, Mr. President?
In 1987, the Philippine government wrote off the debt owed by the PPI to the then National Food Authority Council, NFAC, and negotiated to pay the debts of PPI to foreign creditors. Let us be direct. If public funds were indeed used to finance PPI's rice imports as a private company, nasaan ang competitive bidding required under the new Procurement Act? If PPI is a GOCC, was it designated by the DA Secretary to import rice from India in compliance with the amended RTL law? In the Times of India news report dated 1 April 2025, it states, and I quote, that the Telangana Civil Supplies Corporation Limited signed an MOU with Planters Products Incorporated representing the Philippine government to formalize the agreement. Ito bang surge of rice imports by PPI from other countries such as Vietnam, aside from India, ay government-to-government transactions or private transactions? I am asking these questions because of the financial implications. Government-to-government transactions are tariff-free. If PPI is a GOCC, then it can enjoy this privilege. However, if PPI is a private company, it is required to pay the tariff. Mr. President, colleagues, mga kababayan, what we are seeing bears the familiar and troubling marks of crony capitalism, a system in which proximity to power translates into privilege, in which rules bend for a few, while many, our farmers and consumers, are left to suffer. Our farmers are already burdened by rising input costs, low farm gate prices, and the worsening impacts of climate change. Now, the Middle East war and the predicted Super El Nino are driving them to despair. Sabi nga ng isang magsasakang nakausap ko sa Bani, Pangasinan, natatamlayan na silang magtanim dahil hindi lamang mababa ang presyo ng palay, pero luging-lugi na sila sa taas ng presyo ng gasolina at mga inputs. Dadagdagan pa ba natin ang ganitong klaseng sistema na tila pabor sa iilan? Will we allow history to repeat itself under a different name? Kaya naman, Mr. President, I call on this chamber to conduct a thorough and immediate investigation into these highly questionable importations so we can determine, are these actions legal? Were public funds used and are they now at risk? Were permits hastened and exemptions granted? And ultimately, sino ang tunay na nakikinabang at sino ang napag-iiwanan? The Filipino people deserve clear answers. Marami pong salamat, Mr. President. Joel De Vida. Mr. President, I move that we refer the Province Fiscal Center de Buenos to Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform. Any objection? Hearing none, so referred. Yes, Mr. President, next to avail of the privilege hour is Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Roy Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, mga kapwa ko senador, Senator Risa Ontiveros, Senator J.B. Ejercito, J.B.
Siyempre, ang ating idol, Joel Villanueva, Senator Win Gatchalian, at sa ating mahal na Pangulo, Senator Vicente Soto III. Tumatayo po ako ngayon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehiyo. At bilang isang Pilipino, na naniniwalang ang pag-aaral ng kasaysayan ay mahalaga sa paghubog ng isang tunay na makabayang mamamayan. Ika nga po ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal sa kanyang salaysay na Pilipinas dentro de 100 años para saber el destino de un pueblo es necesario abrir el libro de su pasado. Upang malaman ang kapalaran ng isang bayan, kinakailangang buksan ang aklat ng kanyang nakaraan. Gaya ni Rizal, naniniwala ako na ang pagmamahal sa bayan ay nahuhubog ng malalim na kamalayan at pag-unawa sa mga kwento ng ating nakaraan. Wala pa noong simula ng aking panunungkulan bilang isang senador. Ako po ay matibay na tagapagtaguyod ng pagpapabuti ng sektor ng edukasyon. Dahil dito, sinikap kong manatiling mulat at masusing subaybayan ang mga galaw, pagbabago at iba't ibang direksyong tinatahak ng nasabing sektor. Kamangkailan ay napag-alaman ko, Ginoong mahal na Pangulo, mga kasama, na ang Commission on Higher Education o ang CHED sa pamamagitan ng isang draft CHED Memorandum Order ay nakatakdang i-reframe ang General Education Curriculum ng Higher Education alinsunod sa kanilang mandato sa ilalim ng Republic Act number 7722 o ang Higher Education Act of 1994. Ang partikular na nakakuha ng aking pansin ay ang nakabinbing panukala na maglaan ng isang 3 unit na kurso sa Philippine Studies na kinabibilangan ng buhay at mga akda ni Rizal. Ako po'y nababahala sa maaaring maging epekto ng panukalang ito sapagkat kaisa ako ng maraming historiador sa paninindigan na ang kasaysayan ng Pilipinas ay nararapat bigyan ng higit na pansin at dedikasyon sa kurikulum. Higit pa sa isang simpleng 3 unit na kurso. Dahil dito, ginagamit ko ang aking plataforma sa plenaryo at ang aking kapangyarihan of legislative oversight upang ipaabot sa aking mga kapwa mambabatas, mga ahensya ng gobyerno at sa publiko ang mga alalahanin na sa aking pananaw ay magkakaroon ng hindi maikakailang epekto sa nasyonalismo ng ating mga mag-aaral. Hayaan niyo po akong talakayin ang isyong ito sa 5 bahagi ng aking talumpati. Una, makasaysayang konteksto. Sa pag-aaral ng kasaysayan, natutunan natin na ang mga sinaunang Pilipino ay mayaman, hindi lamang sa salapi, sa ginto, kundi sa sariling kultura. May sistema ng pagsulat ng baybayin, may organisadong pamayanang tinatawag na barangay, at may aktibo at malawak na ugnayang pangkalakalan at kultural sa iba't ibang bahagi ng Asya. Meron na po tayong trade sa iba't ibang bahagi ng Asya. Hindi po tayo mga mangmang. Sa makatwid, bago tayo sinakop, may sarili na tayong pagkakakilanlan.
Ngunit, nagbago po ang direksyon ng ating edukasyon sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898 sa ilalim ng Second Philippine Commission Act number 74 o ang Education Act of 1901, ipinakilala ang sistemang pampublikong edukasyon na gumagamit ng Ingles bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ayon sa historiador na si Renato Constantino, ang sistemang ito ay naging anyo ng miseducation, kung saan ang kamalayan ng mga Pilipino ay nahubog ayon sa pananaw at interes ng kolonyal na kapangyarihan. Sa ganitong konteksto, mahalagang balikan ang layunin ng Republic Act number 1425 o ang Rizal Law. Kinikilala ng batas na ito ang mga akda ni Rizal bilang instrumento ng nasyonalismo sa edukasyon. Nitong 2014, ang pag-aaral ng kasaysayan bilang bahagi ng curriculum ay nakaranas ng malaking pagbabago sa ilalim ng Department of Education. Ang DepEd Order number 20, Series of 2014, kung saan hiniwalay ang asignaturang Philippine History sa secondary education. At sa halip, ito ay isinama at hinati sa mas malawak na paksa tulad ng Asian Studies at World History. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Disjunctures in Philippine History Education since the K-12 Reform na iniulat din ng The Philippine Star noong 2024. Ipinabatid ng scholar na si Lee Candelaria na kasalukuyang assistant professor sa Hiroshima University at nagtapos ng cum laude ng BA History sa University of the Philippines na ang kawalan ng isang nakatuon at hiwalay na asignatura sa Philippine History sa high school ay hindi lamang nagpapahina sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, kundi nagiging hadlang sa mga guro sa kolehiyo na makapagsulong ng mas malalim at kritikal na talakayan. Ang datos na ito ay pinatutunayan ng resulta ng National Achievement Test para sa grade 6 noong school year 2020-2021, kung saan naitala ang mababang antas na 44%, 44% lamang ang proficiency ng mga mag-aaral sa araling panlipunan kung saan nakapaloob ang pag-aaral ng ating mayamang kasaysayan. Pinapakita ng mga ito na ang disenyo ng kurikulum sa kasaysayan ay may direktang epekto sa lalim ng pag-unawa ng kabataan sa kanilang pagkakakilanlan o identity bilang Pilipino. At sa kanilang kakayahang suriin ang mga kasalukuyang isyung panlipunan sa konteksto ng ating nakaraan. Pangalawa, pag-aaral ng kasaysayan bilang mahalagang bahagi ng kurikulum. Mangilan-ngilan na pong video na kumakalat sa internet ang nagpapakita ng mga mag-aaral na tila hindi makasagot sa mga simpleng tanong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit kaya simple lamang ang mga tanong pero hirap silang sagutin ito? Dito ko po napagtanto, Ginoong Pangulo, hindi sila ang kulang. Ang kulang dito ay tayo, ang sistema, tayo ang nagkulang. Ang kinakatakutan ko,
makalimutan na ng kabataan kung bakit sila Pilipino. Dahil kapag nangyari yun, madali na silang mawalan ng paninindigan. Madali na silang mawalan ng pakialam. Madali na silang sumunod kahit mali. Ito ay pinatunayan na ng Program for International Student Assessment 2018 po, kung saan napag-alaman na ang mga kabataang Pilipino, edad 15, ay kasama sa mga pinaka-vulnerable na maniwala sa fake news. Hindi lamang mga historiador at scholar, kundi pati mga guro mismo ang nagsusulong ng pagbabalik ng asignatura ng kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Sapagkat ang pag-aaral nito ay hindi dapat nakatali o limitado sa isang partikular na pangkat ng edad. Hindi rin makatarungang sabihing may redundancy sa curriculum at inuulit lamang ang pagtuturo mula elementarya hanggang high school. Ang katotohanan, hindi ito basta inuulit, kundi mas pinapalalim. Nung tayo po ay nasa elementarya at sekundarya, ang kasaysayan ay itinuturo sa paraang payak, makabuluhan, at nakatuon sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan, pagkamakabayan, at pag-unawa sa mga pangunahing pangyayari, tauhan, at mga bayani sa ating nakaraan. Samantala, pagdating po sa kolehiyo, kung saan mas mature appreciation na ang isang tao, ang pagtuturo ng kasaysayan ay mas malalim at mas kritikal. Dito, kinakailangan suriin ang konteksto, dahilan, at epekto ng kaganapan sa nakaraan. Pati na rin ang kaugnayan nito sa mga kasalukuyang isyong panlipunan, pampolitika, at pang-ekonomiya. Sa madaling salita, sa basic education, sinasagot ang sino, ano, kailan, at saan ng kasaysayan. Habang sa kolehiyo naman, tinatalakay ang bakit at paano. Pinapakita nito, bagamat pare-pareho nating kinikilala ang kahalagahan ng kasaysayan, nagkakaiba-iba ang paraan ng pagtuturo nito at ang lalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Kaya't malinaw, mahal na Ginoong Pangulo, ang mahalagang manatiling bahagi ng kurikulum sa lahat ng antas ng formal na edukasyon sa ating bansa ang kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, issue sa draft CHED Memorandum Order. Sa existing curriculum, may nakalaan na kabuuang 6 units para sa pag-aaral ng kasaysayan. Isang 3-unit na Rizal course at isang 3-unit course sa Reading in Philippine History. Ngunit sa draft CHED Memorandum Order, naglalayong i-reframe ang general education curriculum. Ang mga stand-alone courses sa filosofiya, etika, panitikan, pagpapahalaga sa sining, at kasaysayan ng Pilipinas, mga asignaturang bahagi ng kasulukuyang curriculum, ay hindi lumilitaw bilang mga required courses. Pambihira, ibig sabihin, kalimutan na natin itong mga ganitong kasuotan. Ayon pa sa draft, sa ilalim ng Artikulo 5 nito, nakasaad ang kursong Rizal and Philippine Studies bilang bahagi ng core subjects, habang ang dating stand-alone na kursong Readings in Philippine History ay hindi na makikita sa listahan. Kahapon po, 5 ng Mayo, dumalo ang aking opisina sa online public consultation ng CHED
patungkol sa kanilang draft CMO. Siya ay sinagawang konsultasyon. Ipanaliwanag ng CHED na ang ginagawa ay reframing o muling pag-aayos, hindi pagtanggal ng mga asignaturang general education. Ayon sa kanila, marami sa mga kursong general education sa kolehiyo ay naituro na sa senior high school sa ilalim ng K-12. Kaya nagiging efficient ang pag-uulit. Hindi daw nagiging efficient. Sa nasabing public consultation din, kinumpirma na ang kursong kasaysayan ng Pilipinas ay kasama na raw po sa Rizal Studies. Mula rito, nagiging malinaw na isinusulong ang pagsasanib o konsiderasyon. Kinukonsiderate para ang gusto nila pagsamasamahin na po, mga mahal kong kababayan, isang asignatura na lamang. Hindi po ito pwede. Hindi po nagkumpisa ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon lang ni Gato C. Rizal. Si Gato C. Rizal po ay 19th century. Ang Pilipinas po, kung matatandaan po ninyo, meron na po tayong natagpuan 60,000 years ago. Meron na pong nakita dyan sa Luzon na tayo po ay mga tao na. Kung inyo pong makikita sa screen, ayon po sa draft CHED Memorandum Order, layunin ng kurso na ipinaliwanag o explain ang buhay at akda ni Rizal. Subalit, Ginoong Pangulo, sa lente ng Bloom's Taxonomy, na isang sistematikong balangkas na ginagamit upang uriin ang mga layunin sa pagkatuto sa edukasyon. Ang pag-explain ay nasa mababang antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning, na karaniwang mas angkop sa basic learning outcomes kaysa sa antas ng kolehiyo. Kaya't ipinapahayag ko ang malalim na pag-aalala na ang mga pagbabagong nakapaloob sa draft CMO, partikular sa Section 8, Letter D ng kursong Rizal and Philippine Studies, ay hindi lamang tila hindi angkop sa antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning na inaasahan sa kolehiyo, kundi maaari ring lumihis sa tunay na diwa at intensyon ng Republic Act number 1425 na isinasabatas noong 1956. Napakalungkot pong isipin, mga mahal kong kasama, na ang gusto mangyari ng CHED ay umikot lang tayo kay Jose Rizal sa ating pambansang bayani. Malinaw sa nabanggit na batas na ang layunin nito ay itaguyod ng nasyonalismo sa pamamagitan ng mga akda ni Rizal, partikular ang noli me tangere at el filibusterismo bilang mga instrumento ng pagiging makabayan at hindi bilang kapalit o komprehensibong pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Pag ito po'y ninamnam natin, mga mahal kong kasama, para nating itinapon ang ating kasaysayan na napakayaman. Mismong si Jose Rizal, mismong si Gato C. Rizal, meron siyang libro patungkol sa pre-kolonyal na Pilipinas. Siya mismo, nirirespeto niya at minamahal niya ang ating kasaysayan bago dumating ang mga kolonyal. Sa halip na manatiling nakatuon sa nasyonalismo at paghubog na kamalayang makabayan, tila binabago nito ang kurso tungo sa isang de facto history subject at lumilikha pa ng mga pagbabago sa istruktura ng general education. Sa ganitong anyo, ang paggamit ng terminong RA 1425 compliant ay maaaring magbigay ng maling impresyon sa mismong nilalaman at layunin ng batas. Tila ba unti-unti nating pinapahina ang mensahe ng ating pambansang bayani? Nakakalimutan natin na ang kwento ni Rizal ay hindi lamang pahina ng aklat,
Ang kwento niya ay isang paalala. Sa akin pong inisyal na pagtatanong nung panahon natin sa kolehiyo, huwag po nating banggitin ang taon dahil baka naman magkaalaman pa tayo ng edad dito. Sa pagkakaalala ko ay dapat tayong kumuha ng history subject, bukod pa sa Rizal. Noong mas unang panahon pa nga ay may subjects pa na Spanish language. Nung ako'y nagpunta sa Spain, ako'y sinisisi ng aking mga kamag-anak doon. Ano ka ba? Bakit hindi ka natuto ng Espanyol? Ngunit, itong early 2000, Rizal na lang ang mandatory subject dahil may batas para dito. Ang kasaysayan ay naging optional na lamang at ngayon balak pang paikliin ang Rizal dahil mahaluan ng Philippine Studies. Ang kasaysayan natin ay hindi pwedeng paikliin lang na parang summary o gawing bullet points. Ito ay kwento kung sino tayo. At kapag pinutol ang kwentong iyon, unti-unti ring nawawala ang damdamin natin para dito. Pang-apat, ang panukalang batas sa edukasyon. Ginoong Pangulo, mula pa noong aking panunungkulan sa Kongreso, malinaw na ang aking advokasya ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas at pagpapag-unlad ng ating edukasyon system, kung hindi partikular na atensyon sa pagbibigay ng mas malaking diin sa papel ng kasaysayan bilang isang mahalagang asignatura sa paghubog ng mamamayang Pilipino. Noong ika-19 na Kongreso, ako po ay naghain ng 6 na panukalang batas na may kinalaman sa edukasyon at kasaysayan. Kabilang ang Senate Bill No. 451 na naglalayong gawing hiwalay na asignatura ang Philippine History sa high school curriculum at Senate Resolution No. 1067 na humihimok sa pagpapalakas at integrasyon ng Rizal Program sa basic education sa pakikipagtulungan ng mga kaukulang ahensya ng kultura at kasaysayan. Sa kasulukuyang ika-20 Kongreso, nagpatuloy ang advokasyang kung ito sa pamamagitan ng paghahain ng 10 panukalang batas ukol sa edukasyon at kasaysayan. Kabilang dito ang Senate Bill No. 1659 na naglalayong isama sa curriculum ang pag-aaral tungkol sa soberenya ng Pilipinas sa Sabah. Senate Bill No. 605 na muling nagsusulong ng Philippine History bilang hiwalay na asignatura sa high school. Senate Bill No. 606 na nagbumungkahi ng amyenda sa Republic Act 1425. Senate Bill No. 1300, ang Abrahamic Studies and Religious Act na nagtatakda ng integrasyon ng pag-aaral ng mga relihiyong Abramiko sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas. Senate Bill No. 1300 o ang Anti-Pabebe Act of 2025 na naglalayong itaguyod ang holistikong paghubog ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng life skills tulad ng pagtatanim, values formation, at environmental awareness dahil ito ay parte ng kasaysayan. Ika nga ni Gato si Rizal sa kanyang sulat sa kapatid niyang si Lucia, hindi lahat magiging doktor. Kinakailangan ang mga magsasaka. Ang Senate Bill No. 1297 na nagmumungkahi na muling pagsasaayos ng sistema ng batayang edukasyon sa pamamagitan ng pag-alis ng senior high school. Senate Bill No. 618 na naglalayong isama ang Bangsamoro history, culture at identity sa pagtuturo ng kasaysayan. Senate Bill No. 617 na nagtataguyod ng institutionalization ng ROTC sa mga institusyong pang-edukasyon. Senate Bill No. 611 na naglalayong pangalagaan ang malayang pagsasagawa ng reliyon ng mga mag-aaral sa loob ng mga paaralan. At ang kamay-kalan lamang po, ang Senate Bill No. 2077 na naglalayong itatag ang karapatan ng mga bawat Pilipino sa malalim at independyenteng edukasyon sa kasaysayan sa lahat ng antas, kabilang ang paglikha ng Interagency Council upang tiyakin ang pagpapatupad nito. Ang mga panukalang ito ay patunay ng aking patuloy na paninindigan
na ang kasaysayan ay hindi dapat isang tabi, kundi dapat palakasin bilang pundasyon ng ating pambansang kamalayan at pagkakakilanlan. Panglima at panghuli, legislative oversight. Ginoong Pangulo, hindi po ito pag-atake sa CHED, kundi panawagan ng paglilinaw. Batid ko na ang layunin ng komisyon na tugunan ang mga structural at substantive concerns na ilathala sa findings ng Second Congressional Commission on Education, ang EDCOM 2, kung saan mayroong mga nakitang redundancies sa mga subjects sa kasulukuyang curriculum. Ang aking panawagan, Ginoong Pangulo, ay panatilihing bukas ang diskusyon at isaalang-alang ang punto ng ating mga historiador. Huwag sana nating isakripisyo at palabnawin ang ating historical identity. Kapalit daw ng efficiency at streamlining. Sa kasulukuyan, ang aking opisina ay aktibong nakikilahok sa mga dialogo at public consultation efforts ng CHED. Inggil po sa panukalang memorandum. Patuloy kami sa pagmamonitor sa mga hakbang sa panukalang ito. Sa abot ng kapangyarihan ng aking opisina, layunin ko na makapagbigay ng rekomendasyon, mungkahi at tukuyin ang mga posibleng areas of legislation. Inihiling ko po ang suporta ng aking mga kapwa mambabatas sa hakbang na ito. At ako'y umaasa na sa tamang panahon ay mabigyan ito ng mas malalim na pansin ng Senado, partikular po ng mga komite ng higher education at basic education. Magalang kung nire-refer ang lahat ng katanungan ukol sa usaping ito sa mga tagapangulo ng mga nasabing komite.